ang mga kalamidad ay pasama ng pasama. Isipin mo, kalilindo lang sa Cebu, may lindol sa Davao, may lindol sa Baguio, at Isabela. So, mga kapatid, kung atin pong titingnan, hindi ito naging maganda sa atin. At mayroon pang tinatawag na Big One. Yung Big One, ang sentro niyan ay buong Kamaynilaan. Ang sentro ng Big One ay buong Kamaynilaan. So, ang ating pong gagawin ay ipag-pray ang ating bansa. Amen. Hindi lamang sa panahon natin nangyari yan, maging sa panahon ni Noe, nung ang tao ay nagkasala, ginunaw sila ng Panginoon. Sa panahon ng Sodoma at Gomora, o sa lugar ng Sodoma at Gomora, dalawang bansa ito, o dalawang syudad itong malalaki, naglipa na naman ng immoral, sinunog naman ng Panginoon. Kaya kung atin pong titingnan, mga kapatid, ang bansa natin nangangailangan ng pananalangin. Amen. Ang teksto ay makikita natin sa 2 Chronicles chapter 7 in verse 14. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Praise the Lord. Kung basahin natin yan sa Tagalog, sa ating original na salin, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, aking nang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ang tinutukoy na bayan ng Diyos dyan ay ang Iglesia. Bagamat may literal na bayan sa unang tipan, Israel, at ang bayan sa ating panahon ngayon ay ang Iglesia. Yan ay sinasabi sa 1 Peter chapter 2 in verse 9. Makikita natin itong talata. Datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Praise the Lord. Sa New Century Version, ang ginamit na salita niyan ay, but you are a chosen people, royal priests, a holy nations, a people for God's own possession. Ang tinutukoy dyan ay ang Iglesia. At sa Hebrew word na salita ay Koryakon, na ang ibig sabihin ay sariling pag-aari ng Diyos. Kaya tayong nasa loob ng Iglesia, bayan tayo ng Diyos kung tawagin, at ang Diyos ang nagmamay-ari sa atin. Amen. Kaya, sino nagmamay-ari sa iyo? Sa atin? Sa Iglesia? Ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Meron namang sabihin ang nagmamayari sa atin si ano? Diba? Bagamat lahat ng tao nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ng tao pinagmamay-arian ng Diyos. Diba? Kaya ang Diyos ang siyang nagmamay-ari sa atin. Amen. Lord. Praise the Lord. At dahil sa ang Diyos ang nagmamay-ari sa atin, hindi tayo kayang gambalain ni Satanas. Praise the Lord. Kaya yung sabi sa Matthew 16:18,
yung pagkatayo ng iglesia, and the gates of hell shall not against it. Hindi mapagnanaiga ng impyerno. You know, so I tell you, you are Peter, on this rock I will build my church, and the power of death. Sa King James Version, ang sabi ay, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Kaya ang iglesia, hindi na pagnanaiga ng impyerno yan. Kasi Diyos na ang nagmamay-ari sa atin. Kaya naririnig natin yung turo na pag ikay na sa iglesia, huwag ka nang aalis. Praise the Lord. Pag nasa iglesia ka, huwag ka nang lumabas. Amen. Dahil ang nagmamay-ari sa iyo, Diyos. Amen. Lord. Eh paano kung lumabas ka sa iglesia? Hindi ka na pagmamay-ari ng Diyos. Ang maghahari sa iyo sa labas ng iglesia, ang magmamay-ari sa iyo ngayon, si Satanas. Amen. Tuwang-tuwa ngayon yan si Satanas. May na-convert na naman siyang galing sa church. Sabi siguro ni Satanas, tingnan mo, pupunta ang pabalik at babalik ka sa akin. Mga kapatid, ang layunin ng Diyos kung bakit dapat nasa church tayo para maingatan ang ating pagiging anak ng Diyos, maingatan ang ating pananampalataya, Praise the Lord. maingatan ang ating kaligtasan. Amen. Kaya dapat every Sunday nasa church po kayo. Amen. Nasa church tayo. Amen? Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ngayon, sa labas ng iglesia, ito ang masakit. Sa 1 John 5:19, ang sa labas ng iglesia ay 1 John 5 verse 19. Tingnan natin ang nasa labas ng iglesia. Nalalaman natin na tayo sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nakahilig sa masama. Ang iglesia pala sa Diyos yan. Amen. God. Sa Diyos talaga yan. Glory to God. Pero, sabi ng Bible, yung sanlibutan, kanino nakahilig? Sa masama. Alam niyo yung salitang nakahilig, parang gumagano. Nakatagilig. Nakasandal. Nakakita ko ilang tulog sa bus, nakasandal. Yan nakahilig yan. Ganyan ang illustration ng sanlibutan. Mga kapatid, ang sanlibutan ay nakahilig sa masama. Kaya sabi ng Bible, huwag nating ibigin ang sanlibutan. 1 John 2:15. Tingnan po natin sa Bible, 1 John 2:15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Ano ibig sabihin niyan, huwag ibigin ang sanlibutan? Huwag tayong patangay sa mga gawain sa sanlibutan. Gaya ng bisyo, gaya ng uso. Ang sanlibutan, laging may uso yan. May uso sa pananamit, ang sanlibutan. Pag ginaya mo yan, nakikigaya ka sa sanlibutan. Ang sanlibutan, may uso ding awit. Pag inawit mo yan, nakikigaya ka sa sanlibutan. Kaya sabi dyan, do not love the world or the things in the world. If you love the world, the love of the Father is not in you. Kaya huwag ibigin. Kaya sabi sa Romans 12:1 and 2, mga kapag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kaya iba tayo sa church kaysa sa sanlibutan. Amen.
Hindi pwedeng pareho ang sanlibutan at saka yung church. Ikumpara mo yung pananamit ng unbeliever sa believer. Iba tayo. Ang unbeliever pag nagalit, sunod-sunod ang pagmumura. Ang believer pag nagalit, maaari makapagsalita ka ng masama, pero hallelujah. Kasi yan pagkakasala, mga kapatid, hindi mo maiwasan. Matutusok ka. Pero dahil tayo ay nasa loob ng iglesia, mga kapatid, salamat sa Diyos. May pagtuturo. Para ano raw? Kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kaya ang isip natin talaga mabago. Hindi lang puso ang mabago, pati isip. At sabi diyan, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. May mabuti pala at lubos na kalooban ng Diyos, kaaya-aya. Sa magandang balita, Biblia yan. Tingnan natin ano. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Purihin ang Panginoon. Di ba ang ganda niya? Kaya iba talaga tayo sa sanlibutan. Ang sanlibutan pagka-Sunday hindi naisip ang pagsamba. Pero tayong nasa loob ng iglesia, pag Sunday, naisip natin ang pagsamba. Amen. Di ba naisip niyo ang pagsamba pagka-Sunday? Yes. Praise the Lord. Kasi Sunday nga eh. Sa Diyos tayo eh. Amen. Pero pag sa sanlibutan ka, di mo maisip yan. Ganon din ako nung araw. Mga kapatid, pero salamat sa Panginoon. Ang pagsamba, inilagay ng Diyos sa puso natin. Praise the Lord. Inilagay din ng Diyos sa isip natin. Amen. Yun ang dahilan kung bakit narito tayo ngayon. Praise God. Purihin ang pangalan ng Panginoon ngayon. Balikan natin ang ating pong topic. Ang tanong ay ito, mga kapatid, why do we need pray our nation? Why do we need to pray our nation? Number one, we pray because God's command us to intercede. We pray because God command us to intercede. Iniutos ng Diyos na tayo po ay manalangin sa ating bansa. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. 1 Timothy chapter 2 verse 1 and 2. 1 Timothy, una-una nga sa lahat ng mga bagay, iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng tao. Verse 2, ang mga hari at ang lahat na nasa mataas na kalagayan upang tayo mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Praise the Lord. Pati pala mga hari ipagpipray. Yes. At ang lahat na nasa mataas na kalagayan. Yes. Amen. Purihin ang Panginoon Praise the Lord. upang tayo'y mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Amen. Praise the Lord. Kaya ang korupsyon sa ating bansa, hindi lang libo. Hindi lang din milyon na ngayon. Bilyon na. Gaano karaming pera yun? Sabi nga ng pastor kong nakausap, yung bilyon na nakurakot mo, kailangan sa loob ng isang araw, gumastos ka ng 1 milyon. Maubos mo kayo milyon kada araw. Kahit kumain ka pa sa mamahaling restaurant. Di ba?
Kahit kumain ka pa mag-check-in ka pa sa hotel na mamahalin, hindi mo kaya ubusin ng milyon. Libang bumili ka ng isang ginto na milyon ang halaga. Araw-araw. Di ba? Pero mga kapatid, salamat sa Diyos. Tayong nasa church, itinuturo sa atin na makontento kung ano meron sa atin. Kaya sabi sa 1 Timothy 6 verse 8, 1 Timothy 6:8, ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Verse 9. Tuloy natin ang basa. Ang ganda niyan eh. But English na yan. Datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Matindi talaga ang babala ni Pablo nung araw. Yung nagsisipagnasang yumaman. Sa New Century Version, basahin natin yan. Those who want to become rich bring temptation to themselves and are caught in a trap. Kaya ang kayamanan, temptation yan. Tingnan mo ang tapag walang pera, nagutom, nagnanakaw. Diba? They want many foolish and harmful things that ruin and destroy people. Kaya kailangan makontento kung mayroon ka. Masaya ka na dapat. Binigyan na tayo ng Diyos ng pagkain at damit. Binigyan ka pa ng Diyos ng lakas. Binigyan ka ng Diyos ng trabaho. God. Binigyan ka ng Diyos ng katalinuhan. Binigyan ka rin ng Diyos ng bahay. Binigyan ka rin ng Diyos ng sasakyan. Lahat ibinigay na sa atin. Praise the Lord. Glory to God. Diba? Tingnan mo yung nabasa ko sa Facebook. Nagpatay daw siya, nag-abroad siya ng 3 years para magpatay ng bahay. Pagkatapos, nabagsakan lang ng nalindo lang, sira yung bahay. Pati yung sasakyan, sira. Kaya pag inipon natin ang kayamanan dito, kaya sabi ni Kristo, huwag magtipon ng kayamanan sa langit, sa lupa. Saan titipunin? Sa langit. Praise the Lord. Ngayon, kung may bahay tayong maganda dito sa lupa, praise the Lord. Amen. May pera ka dito sa lupa, praise the Lord. Praise the Lord. Pero may pananagutan ka dyan. Ano pananagutan mo sa bahay mo? Dali mo ang gawain ng Diyos sa bahay mo. Amen. Sa pera, pag binigay ka ng Diyos, gamitin mo sa paglilingkod. Amen. Ang iba, pinayaman na, may bahay na ayaw pa maglingkod. Mas maganda, mga kapatid, may bahay ka na, may pera ka na, nakapaglingkod ka pa sa Diyos. Ang lalong hinahangaan ng Diyos kahit walang bahay, walang pera, nakapaglingkod sa Diyos. Tingnan mo yung babaeng bao. Bao na yun. Kumbaga, wala na. Pero naglingkod pa sa Panginoon. Pagdating din sa offering, matindi rin mag-offering. Yung buong ikinabubuhay, ibinigay pa. Umanga ang Diyos doon sa babaeng bao. Glory to God. Tayo, mga kapatid, hahangaan din tayo ng Diyos. Praise the Lord. Dahil binigyan ka ng Diyos ng lahat ng pangangailangan mo para maglingkod sa Kanya. Amen. Pero kung may kumpleto ka na, may bahay ka na, may lupa ka pa, may pera ka pa, may sasakyan ka pa, ayaw mo pang maglingkod sa Panginoon, para kayong binatang mayaman sa Bible, ikaw na haling sa gabing ito, hihingin ko sa iyo ang iyong kaluluwa. Yung mga kayamanan mo, mapapasa kanino kaya? Bakit? Inatake sa puso yung binatang mayaman? Nasobrahan siguro ng tuwa at galak. Alam niyo yung sobrang tuwa at galak.
Nakaka-atake din sa puso yan. Kaya dapat tamang-tama na. Di ba? Mga kapatid, yung sobrahan kang saya, sobra din. Kaya lahat ng sobra, masama eh. So mga kapatid, tungkulin natin bilang tayo ay nasa loob ng iglesia, ipag-pray natin ang ating bansa sapagkat utos ng Panginoon. Amen. Glory to God. Ang pangalawa, because we love our nation. Number 3, because our nation needs healing and forgiveness. Hindi lang mahal natin ang ating bansa. Amen. Ang bansa natin nangangailangan ng kagalingan at kapatawaran. Amen. Balikan natin yung 2 Chronicles 7:14, mga kapatid. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Amen. Praise the Lord. Kaya ang atin pong Home Free Global Crusade tuloy-tuloy Amen. para lahat ng mga tao mapangaralan, magsisi. Alam nyo talaga ang nagdala sa atin ng mga lindol na yan, bagyo, ano pa, masunog, baha, kasalanan ng tao. Amen. Tingnan mo sa Taiwan, dito, mabait ang tao. Madalang nililindol. Diba? Pag naglindol, ano raw? Diyos ko. Pag naglindol, Diyos ko. Pag wala nang lindol, wala nang Diyos ko. Diba? Nakalimot na sa Diyos. Kaya hindi lamang dapat may lindol, nag-Diyos ko tayo. Amen. Kahit walang lindol, Amen. hanapin natin ang Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon, glory to God. At ang sunod natin mga kapatid, ano ang dapat ipag-pray sa ating bansa? Number 1, righteous leaders to govern with justice and integrity. Ang ating mga leader kasi na righteous. Amen. Okay, halos lahat. Yung mag-imbestiga ka, yun pala may tinatago ka rin. Diba? Mayroong mangilan-ngilan. Pero may sa likod niyan. Kaya yung salin dapat hayag sa publiko talaga yan. Yung sa government official. Tayo wala naman tayong salin kasi ang ating salin, gusto rin natin yung ipambayad sa upa ng bahay, ibayad sa tubig, sa kuryente. Pero sila, ang lalaki. Alam mo, ang pork barrel ng congressman, 70 million kada taon. Pork barrel yun. Congressman pa lang yun. So, in 3 years, 70 times 3, 210 million in 3 years yung pork barrel ng congressman. Isipin mo kung gaano kalaki ang pera na yan, 210 million. May 10 million ka lang sa isang taon, masaya ka na, di ba? O 5 million na lang. Million na lang. O kahit 1 million na lang. Masaya na yan. Masaya. Di ba? Sa isang taon, 500,000. masaya-saya ka na. Just imagine, may pork barrel ka. Eh, congressman pa lang yun. Eh, paano kung senador na? Paano kung vice president na? Paano kung presidente na? Pero wala tayong magagawa. Nasa under nila tayong pangangasiwa. Kaya dapat ay ipag-pray natin, righteous leader. Sumbatan sila ng Diyos.
na yung perang kanilang ginagasto ay hindi pera nila, kundi pera ng taong bayan. At nung si Penoy ay presidente pa, Pangulong Pinoy. Ninoy, sabi ni Ninoy, kayo Ang boss ko. ang boss ko. Amen. Tayo talaga ang boss kasi tayo nagpapakain sa kanila. Kaya kaya Pilipinas. Tayo ang nagsusweldo sa kanila. Amen. Ano lang gagawin nila sa pera ng taong bayan? Pangasiwaan ng mabuti. Gagamitin ng mabuti. Mga kapatid, salamat sa Panginoon. Sa church tayo. Amen. Ang ating pera sa church na nagagastos sa tama. Amen. Praise the Lord. Kaya ang church sa Fort Worth, pag may nabalitang kurak, sumbong agad sa council. Ay bakit? May nangurak. Bawal ang corruption sa church. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. At salamat sa Panginoon kahit walang sweldo ang pastor. Minsan ito ang naririnig kong medyo nasasaktan ako eh. Tama naman. Ang pastor daw walang trabaho. Hindi, may trabaho ang pastor. Pakasiwa. Pero, ang trabaho ng pastor, walang sahod. Kasi ang pastor, wala talagang sahod. Amen. John 10:12 o John 10:12, tingnan natin. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor, na hindi may-ari ng mga tupa, ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinapangalat. Ang tunay na pastor ang daw, hindi upahan. Kaya ang pastor sa atin walang upa, walang sweldo. Ay anong kinakain ng pastor? Sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, Diyos ang gugawa sa kanila. Totoo yan. Kasi tagal ko na nagpapastor. Gumraduate ako ng 2020 o 2003. Naranasan ko talaga wala akong kapera-pera nung nadistino ako sa Masbate. May bago akong convert, si Sister Nemsi. Galing pa siya ng Baptist Church. Sabi ko, sis, pasensya ka na, di kita mapakape kasi wala na eh. 2004 yun. Alam na nangyayari, pagkamay ko sa kanya, binigyan ako ng 500. Hindi pa malagong kapatid yun kasi kako-convert lang. Naranasan ko rin dito sa Taiwan 2010. Nangangaruli kami ni Brother Edmar, kasama si Pastor Judith. Bala, 4 yata kami. Yung Protestant na kapatid o Protestant Taiwanese nagtanong, paano kayo kumakain dahil wala palang sweldo? Kasi sabi ni Brother Edmar, pastor ko walang sweldo, wala agad sweldo eh. Naawa yata yung Taiwanese nung nag-operate siya sa offering bank. Ikot-ikot siya muna, sinusubaybayan pala kami. Maya-maya bumalik. What is your favorite verse? Sabi nung Taiwanese. Sabi ng Brother Edmar, Pastor, Matthew 6:33. What is your favorite song, Pastor? Si Keepers. Parang siya ang nagtuturo sa akin kasi ano yun eh. English belegoy kumbaga, hindi ko masyado maintindihan eh. Nung inawit ko at na-memorize ko yung verse, maya-maya binigyan ako ng 3,000. Sabi niya, Pastor, this is for you. Sa pamagitan ng pananampalataya, yung mga lingkod ng Diyos, bubuhayin at bubuhayin ng Diyos. Purihin ang Panginoon. At yung mga kapatid sa loob ng iglesia, kasangkapan ng Diyos lahat yan. Kaya kami kung bakit buhay, kinasangkapan kayo ng Diyos. Kayo ang sumusuporta sa amin bilang mga lingkod ninyo. Kaya kung kami ay paalisin sa church, wala kaming dala kung ano man. Destino kami kung saan. Dala namin, gamit lang.
Pero darating yung time, pag nakita ng Diyos yung sakripisyo, pagpapalain ng Diyos yan. Yes, amen. Hindi rin sila ipinapahuli ng Panginoon. Amen. Nung bago pa lang naibigay sa akin yung sasakyan mula sa Chongli, sabi ko, salamat sa Diyos. Di tayo bibili ng sasakyan kasi wala tayong pambili. Pero nung ibinigay, lagi kong pasalamat sa Panginoon. Praise the Lord. Eh, mahigpit ang batas dito. Amen. Yung violation ang hihigpit. Pero sabi ko, hallelujah. Ingatan mo lang ako, Panginoon. Maaring minsan nahuhuli ako. Camera. Pero salamat sa Panginoon. May kapatid na nagsusupport. Amen. Amen. Eh, last Sunday, binangga ako sa puwet. Sabi ko, ba't umurong yung sasakyan ko? Sabi ko, binangga yata ako nito ah. Nakita ko, pagbaba ko, wala namang UP, pero yung pintura, oo. 3,000 yun. Mga kapatid, sabi ko, patatawarin ko na lang to. Amen. Kasi abala pa, hintay namin pulis. Right. Dahil ang plano ko, uwi agad para makita ko yung mga kapatid ko sa Taipei. Inahuli din ako ng uwi. Kahit pa paano, may natitira pa. Pero salamat, hindi ako pinabayaan ng Praise the Panginoon. Lord. Mga pagsubok yan. Amen. Kayo may mga pagsubok din, pero dapat marunong kayong mag-isip yung pagsubok na nasa inyo. Ito, pagsubok na ito hadlang ni Satanas to, kaya magpatuloy ako sa paglilingkod. Amen. Lalo na yung bansa natin, balik tayo sa ating bansa. Sinusubok ang bansa natin. Amen. Napuno ang bansa natin ng iba't ibang uri ng kasalanan. 2 Timothy 3:1-5. Mahaba ba yan? Mahaba yata ako ah. Dapat alamin mo ito na sa mga huling araw darating ang panahong mapanganib, sapagkat ang mga tayo magiging maibigin sa kanilang sarili. Ito na ngayon ang nangyayari. Ang tao naging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga babangis, hindi mga maibigin sa mabuti. Ganyan ang tao sa panahon natin ngayon. Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Ay dapat ipag-pray natin, mga kapatid, ang righteous leader. Amen. Number 2, peace and unity. That violence and division cease. Tumigil yung mga gawa, mga krimen, tumigil yung mga gawa ng kasamaan, para magkaroon tayo ng kapayapaan. Ano pa? Protection and provision against calamities, disease, and economic hardship. Grabe ang bansa natin. Sunod-sunurin ka ba naman ng lindol? Hindi biro yun, mga kapatid. Pero sa ating church, wala akong nabalita ang may napahamak. Amen. Lord. Yung sa Cebu, nag-message ang mahal na Presbyter Poli sa group chat. Biyaya Apostol, walang napahamak sa mga kapatid. Praise God. Praise the Sa Masbate, maaaring tanggal ang bubong ng church natin, pero walang napahamak sa kapatid. The Lord. Sa Davao, 7.2, pero walang napahamak sa mga Praise kapatid. God. Lord. Yun lang ang ating ipinagpapasalamat sa Diyos. Yes. Tayong mga naglilingkod sa Panginoon, Amen. kilala tayo ng Diyos. Praise the Lord. Galatians chapter 4, in verse 9, ang sabi, 4:9, ngunit o datapwat ngayon, yamang nakikilala na ninyo ang Diyos
O lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Diyos. Amen. Praise God. Maaring kilala natin ang Diyos. Pero ang tanong, tayo ba kilala ng Diyos? Amen. Pag nasa iglesia ka, Amen. kikilalanin ka ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya tayo kilala ng Panginoon. Amen. Kilala ka ng Diyos. Kahit hindi ka na magpakilala. Matalino ang Diyos eh. Amen. Yun ang buhok natin sa ulo, bilang ng Diyos yan. Amen. Praise God. Gaano karami yung buhok ninyo? Liban sa akin, kukunti na lang to. Sa kahit anong dami ng buhok ninyo, bilang na bilang ng Diyos yan. Praise the Lord. Mga kapatid, salamat sa Panginoon. Praise God. Kilala ka. Kilala tayo. Amen. Praise the Lord. Kaya sabi ko sa nanay ko, pag tumawag ako, mag-pray lang kayo. Basta tuloy lang kayo sa paglilingkod. Ituloy nyo lang yung inyong pinasimulang paglilingkod. Huwag kayong manghina. Tuloy-tuloy lang. Kikilalanin ka ng Diyos. Praise Amen. God. Praise the Lord. Ito, si Brother Edwin, buhay na patotoo yan. Amen. Grabing operasyon ang nangyari niya. Thank you, Lord. Yung bukahin pa naman ng doktor yung dibdib mo. Heart operation. Hindi. Pero salamat sa Panginoon, kilala tayo ngayon. Praise the Lord. Isa pa, yung dito sa likod. Kung mahina ang pananampalataya, mga kapatid, kung mahina, ako, sabi ko, hallelujah, bahala ka ng Panginoon. Maghimala ka, Panginoon. Praise the Lord. Kaya lang sinabi ko, maghimala ang Diyos. Amen. Amen. Kasi kung tayo lang, sino kaya? Amen. Diba? Maghimala ang Diyos. At biyaya naman ng Diyos, mga kapatid, kasama natin siya. Praise the Lord. At ang kagandahan dito sa Taiwan, maayos yung medical. Amen. Tunay. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Taiwan. Praise the Lord. Naalala ko tuloy si Sister Annabel Wang. Higit 15 years na nagdialysis yan. Amen. Pero nakasumpong ng donor. Praise Ngayon, God. buhay pa rin. Kahit sinasabi niya nasunog siya ng araw, buhay pa rin siya. Ang importante, buhay. Amen. Di ba, mga kapatid? Praise the Lord. Ano yan? Himala ng Diyos sa buhay natin. Kaya mga kapatid, Amen. tulungan nawa tayo ng Panginoon hanggang dito na lang. Praise At medyo God. napahaba ako. Panghuling talata, 33:12 ng Psalms, Blessed is the nation whose God is the Lord. Amen. 32:12 ng Psalms, Blessed is the nation whose God is the Lord. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Ang bayan na kanyang pinili, sagana ang kanyang sariling mana. Kaya tayo mapalad. Ang iglesia, bansa ng Panginoon. Amen. At ang atin talagang pupuntahan langit. Praise Ang God. ating citizenship is in heaven. Kaya hindi tayo taga rito sa lupa. Maaaring residente ka na ng Taiwan, praise the Lord. Residente ka pa ng Pilipinas, praise the Lord. Pero tayong narito na sa lupa, mga kapatid, papalangit pa tayo. Amen. Tayo luluhod, tayo manalangin. Ama, salamat po sa mga katotohanan na bulay namin. Mahabag ka sa aming bansa. Hallelujah. Pumili ka ng mga taong may takot sa iyo. Leader. Jesus. Ang mga mangunguna sa bansa namin, bigyan mo ng makalangit na karunungan na alamin ang nararapat at hindi nararapat upang ang bansa namin ay magkaroon ng kapayapaan. Ganon din ang mga natural calamities. Hawiin mo, Diyos. Hawiin mo ang bagyo, ang lindol. Hawiin mo lahat ng sunog, mga kasakunaan. Hallelujah. At kung dumarating man ito, Panginoon, maawa po kayo sa amin. Sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga mag-anak. Dalangin namin, Panginoon, iligtas mo sila. At sa aming patuloy na paglilingkod, lilingapin mong bawat isa sa amin.
Hallelujah. Maraming salamat po sa pagtanggap namin ng Holy Communion. Ikaw ang magpagindapat. Amen. Tatayo kami ngayon dalang tagumpay. Itong aming dalangin. Amen and amen.